Nag-travel para makarelax ako sa Baguio, pero doon ko naabutan ang Yeko with another guy. Hindi ko makakalimutan yung Baguio getaway na inakala kong magiging pamparelax lang. Pero doon ko pala mahuhuli ang girlfriend ko, hindi sa desis niya, kundi sa ibang lalaki. Hello mga ka-stories! Ako si Jay, 25 years old, taga Ilocos. Bago pa naging kami, halos araw-araw akong nagpapagod para lang mapansin siya. Si Lee matalino, honor student, at beauty queen material. Hindi lang siya basta maganda, kundi yung tipong may prinsipyo, may pangarap, at hindi basta nagpapadala sa mga pa-cute. Sumasali siya sa mga pageant, lagi ring representative ng school nila sa academic KSB. Kaya naman kahit halos malunod ako sa kaba, pinili kong ligawan siya. 5 buwan akong nag-effort flowers, sulat, hatid sundo, kahit minsan hiram lang motor ng tropa. Noong sinagot niya ako, para akong nanalo sa jackpot. Pero simula pa lang, alam ko mahilig siya sa adventures, travels, shopping, gala. College student pa siya at halos every week may lakad kasama barkada. Ako naman, bagong empleyado lang, sahod na sa 23 pa lang. Hindi ko kayang sabayan lahat ng trip niya, pero sinisikap ko. Hindi naman kami nag-aaway tungkol dito, pero umaabot din sa 3-4 beses isang buwan na pag-uusapan namin. Fast forward pagdating ng 6 monthsary namin, may dumating na bagong empleyado sa opisina si Precious. Mahinhin, mabait, matured kausap. Hindi siya flashy tulad ng girlfriend ko, pero may aura siyang nakaka-comfort. Siyempre, hindi ko ikukumpara. Mas maganda pa rin si Lee, pero iba yung vibe ni Precious, parang peaceful. One time, nagyaya mga tropa sa work Baguio daw, unwind lang. Sabi ko, game. Pero tatanungin ko muna si Lee. Siyempre, alam ko mahilig siya sa travel, baka sakali sumama. Tinawagan ko siya that night, excited pa nga ako. Pero sabi niya may desis daw. Okay lang, support boyfriend ako. Ang bilin lang niya, enjoy ka, pero wag ka makipaglandian ha. Napangiti ako kasi loyal naman talaga ako. Kahit may kakaibang feeling kay Precious, pinipigilan ko. Dumating yung Baguio trip. Lamig ng hangin, saya ng tropa. Lagi akong nilalapitan ni Precious, kwentuhan kami habang nag-ikot sa Burnham. Hindi ko namalayan, hinawakan niya kamay ko. Yung simpleng hawak parang may kuryente. Nagpatangay ako sa moment. Paglakad namin sa may bike area, may nakita akong pamilyar na babae. Nakadress sexy, bitbit yung bag na regalo ko nung first monthsary namin. Kinusot ko pa mata ko kasi baka nagkakamali ako. Pero hindi, si Lee nga. At hindi siya mag-isa. May kasama siyang lalaki. Nilapitan ko siya. Tinawag ko pangalan niya. Halos matapon yung iced coffee na hawak niya nang lumingon siya at makita ako. Yung mukha niya para siyang nakakita ng multo. Sabi ko, huwag ka mag-alala, may kadat din ako. Ituloy mo lang yan. Yung kasama niya, awkward na tinanggal agad kamay niya kay Lee. Halata sa mata nila yung guilt. Hindi ako nag-iskandalo. Nag-walkout lang ako. Pinalamig ko sarili ko sa lamig ng Baguio. Inoff ko phone ko at nag-enjoy na lang sa trip kasama tropa. Kasi minsan, yun na lang ang choice mo kung mawala sa sakit kahit panandalian. Pag-uwi ko sa Ilocos, binuksan ko phone ko. Dozens of missed calls, hundreds of messages. Hindi ko na binasa. Diretsong block. No explanation. Ayoko ng stress. Pero nalaman ko na yung lalaking kasama niya. May asawa na. Literal na asukal de papa na nagpapaaral sa kanya. Nalaman ko pa ito dahil kinulit ko best friend niya. At trader din kasi sinabi niya sa akin yung sekreto ng best friend niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya dinidelete mga pictures namin sa Ray. Siguro pampalubag loob niya. Pero ako, tapos na ako. Hindi ko na siya babalikan. Kung kaya niyang lokohin ako sa Baguio, kaya niya akong lokohin kahit saan. At ngayon, mas pinipili kong ligawan si Precious. Hindi siya kasing ingay ng mundo ni Lee, pero ramdam ko, siya yung pwedeng maging tahimik pero totoong tahanan. Para sa'yo Lee, huwag kang mag-alala, Lee. Ang basura, kusa namang dinadala sa labas. Kaya salamat nilabas mo na sarili mo sa buhay ko. Gwapo pa rin ako.